tingin natin na ang communion, ang saints ay yung mga namatay. Kailangan ka mamatay para ka maging saint. Ang saints po ay ibinibigay sa mga buhay. Ako, okay. So tingnan muna natin yung definition. Sabi dito, no, it describes the common union, yung pinakatay natin ng lahat ng mananampalataya. Mga mananampalatayang namatay na, nabubuhay ngayon, at mga susunod na mananampalataya. Sabi ni J.I. Packer, yung po yung church na militant, ibig sabihin niyan, yung church ngayon, at yung church triumphant, sila po yung doon sa Hebrews chapter 12 na nagsasabi na sila yung mga nakatingin sa atin o mga natapos na o nakagraduate na. Alam ko, minsan gusto natin makagraduate. Kung gusto nyo makagraduate, mapupunta ko kayo doon sa church triumphant. Doon na kayo sa langit. No? Mukhang walang gustong graduate. So, okay, tingnan mo natin, no? Yan. Ito yung church, meron siyang past. Ito yung great cloud of witnesses. Makikita natin yan sa Hebrews chapter 12 na tayo po ay nasusurround ng mga witnesses, ng mga nauna. Bawat ira ho ng iglesia ay mayroong mga heroes of faith o yung mga tinatawag na ginamit ng Diyos, no? At sila ay nakatunghay sa ating yung kanilang mga testimony, yung kanilang mga patutuo ay ating nababasa, nakikita, no? Whether yan po ay noong panahon ng Panginoong Yesus o hanggang sa panahon ng church age. Tayo po ay dugtong at nakadugtong doon po sa ginagawa ng Diyos at sa gagawin ng Diyos at sa mga ginawa ng Diyos. No? Walang church o walang isang lokal na hindi nakadugtong doon. Okay. At yung future, makikita mo natin yan sa Revelation na darating ang panahon na yung noon, yung kasalukuyan at yung kinabukasan ay magtatagpo. At magtatagpo yun sa panahon na kung saan babaguhin ng Panginoon ang lahat. At ngayon naman, tayo po ay kabilang dito sa Universal Church. No? At kabilang tayo sa Universal Church o yung pinag-aralan natin last week, yung Catholicos, Universal. At kabilang din tayo sa isang lokal o local church. At yung local church, makikita ko natin sa Bible, no? Merong local church sa Jerusalem, merong local church sa Antioch, merong local church sa Caesarea, local church sa Corinth. No? Kaya kung kayo pinatayo, baka kayo ay na-Antioch na. So, okay. So, pupunta tayo ngayon sa local church. Ano ang definition noon? Maganda itong maganda po yung definition na ibinigay ni John Piper. Ang local church is a group of baptized believers who meet regularly to worship God through Jesus Christ, to be exhorted by the Word, and to celebrate the Lord's Supper under the guidance of duly appointed leaders. Dito ho, makikita natin yung pagkakaiba sa iba pang mga grupo. Meron ho tayong mga small group, no? Meron ho tayong mga tinatawag na para-churches. Okay, may pagtuturo, pero wala doon yung tinatawag na purpose of public worship, yung edification of the saints, yung spreading of the gospel. At dito rin makikita natin na sa isang local church, merong organized or planned meetings. Makikita natin yun nung si Pablo ho ay nagpapaalam sa Ephesians Church. Alam niya na nagtatag sila ng leadership, nagturo sila sa bahay-bahay, nagkakaroon sila ng meeting kahit saan. At meron mong corporate discipline. No? Makikita rin natin sa Corinthians na merong pagkakaloob. Merong regular na pagkakaloob. Meron silang recognized leader such as pastor, deacons, elders. So, yun po yung local church na sinasabi. Okay, tingnan mo natin yung mga activities ng local church.
Makikita natin doon sa Acts 20 verse 7, they come together to break bread. Sa 1 Corinthians 16 verse 2, first day of every week, sabi ni Apostle Paul, each one of you should set aside a sum of money, so may mga pagkakaloob. When you come together, everyone has a hymn, merong kantahan, and then they devote themselves to the apostles' teachings and to fellowship and to breaking of bread. So merong activities doon sa local church, no? Kasama roon ang pag-fellowship, pagtuturo, pagkakaloob, panambahan. Okay. So yan po yung introduction. Punta tayo doon sa 1 Corinthians and the communion of the saints. Bakit natin pag-aaralan yung communion of the saints? Titingnan natin sa 1 Corinthians. Kasi sa lahat ng aklat sa Biblia, na sa New Testament, yung sulat ni Pablo sa unang Korinto ay tumutukoy sa napakaraming dahilan para maghiwa-hiwalay ang mananampalataya. Una, meron silang pagkakaiba-iba ng mga leaders. Meron sinasabi, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo, ako ay kay Pedro. At ang sabi naman ng iba, medyo spiritual, basta ako kay Kristo. Diba? Ganun. Pero sa totoo lang, naghati-hati sila. Meron ding immaturity, makikita natin doon. Tapos may problema sa mga mag-asawa. Dito walang problema sa mag-asawa, di po ba? So, ayun. So sa Korinto lang yun. Tapos, meron din silang problema sa sexual immorality. Merong problema sila doon sa society. Lagi natin tatandaan, yung Korinto ho ay isang katulad ng Taipei. No, isa siyang syudad na maraming lahi ang naroon at ang pinakamalaking kultura na merong tatak sa Korinto ay yung kultura ng Romano. At alam naman mo natin sa kultura ng Romano sa ating pag-aaral na kaparte sa kanilang panambahan ay ang sex orgies, no? Yung mga karaniwan sa kanilang templo ay merong mga spiritual prostitute, no? Religious prostitute. So ganoon. At dahil doon, ang dami nilang problema at meron pa yung sa idolatry, meron pa. Tapos, bagamat ganun yung church na yon, napaka-gifted, no? Makikita natin sa chapter 12, meron silang iba't ibang mga kaloob. No, may iba't ibang kaloob ng banal na espiritu. Pero kahit ganoon, may problema sila. Kaya nga naisulat ni Pablo na napag-alaman ko na merong quarrels among you. Di ba? Sabi rin sa 1 Corinthians 1, verse 11, my brothers, some from Chloe's household, have informed me that there are quarrels among you. Ito ho ay isang church na ang mga founder ay mga apostol at meron pang pag-aaway-away. Dito hindi nangyayari yun, no? Doon lang sa Korinto nangyayari, no? So meron silang quarrel, di ba? At ang sabi ni rito, I appeal you brothers in the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree with one. Ngayon, ano yung pinanggagalingan yon? Ang pinanggagalingan yon, dahil ang Panginoon ay matapat, ang tumawag sa inyo raw ay matapat. Sabi rin sa verse 9, no? Bago yung mag 10 and 11. Okay. Tapos sabi pa rito, tayo raw po ay ano? Tayo ay sanctified in Christ Jesus, no? Binanal kay Kristo Jesus. Tayo raw ay tinatawag na holy. Tingnan nyo, itong local church na to, tinawag na sanctified, holy, together with all of those. Ito ay banal na iglesia lokal. Pero makikita natin may quarrel, merong division. Okay ba yan? Kaya ang church na walang quarrel, hindi maka-Diyos eh. Hindi biblical siya. Kasi bawat may
makikita ninyong sinulat sa Biblia, meron silang problema kaya naisulat. Nakuha niyo ho? Kahit, di ba meron iba sabi, ayoko na nga dyan sa umatin dyan sa ano na yan, kasi ganyan-ganyan din, may problema. Mga kapatid, lagi natin tatandaan, lahat tayo galing sa kadiliman, pinagsama-sama ng Diyos, at binabago ng Panginoon. Amen. Hindi pa ho tayo perfecto at pagdating ho rito, talagang makikita natin yung imperfection. Pero dahil doon, nagmamature tayo. Kaya nga laging sinasabi ng Panginoon, love one another. Kasi kung perfecto, madali mong mahalin. Eh hindi perfecto, kaya mahirap mong mahal. Kaya laging kailangan sabihin, love one. So, nakuha niyo na ho. Okay. Ito ay ano? Tignan mo natin itong Korinto na to ha. Ito ay banal ha. Called to be holy. Tignan mo natin. Okay. Ang appeal ni Pablo ay magkaroon sila ng pagkakaisa. Sa pangalan nino? Ni Jesus. Okay. Titingnan natin, ano ba yung mga common ties? Ano ba yung communion natin? Bakit tayo nagkakaisa? Ano yung mga bagay na mag-unite sa atin? No? Kung meron kayong ano number 1? We are called by God. Igis na lamang ang tumawag sa atin. Hindi tayo tinawag ng ating sarili. Hello? Dahil maliban sa kumilos ang Diyos, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Sabi ng Panginoon, hindi kayo makakalapit sa Ama maliban sa kayo ay malapitin. At dahil doon, na-appreciate natin that it is all by grace. We are called by God. Sabi rin sa 1 Corinthians 1:9, God was called you into fellowship with His Son, Jesus Christ. Our Lord is faithful. Yung tumawag sa inyo ay faithful God. Matapat siya na kahit sa ganyang kalalagayan, magtatagpo at siya na nagpasimula ang siyang magpe-perfect noon, hindi kayo. Kukuha ko natin? Okay, pangalawa. Ano pa yung pangalawang ties natin? We are God's temple. Sa ating pagtitipon-tipon, sa dalawa, tatlo na nagkakatipon, naroon ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ano sabi ko ng 1 Corinthians 3:16? Don't you know that you yourselves are God's temple? Yan katabi mo, yan ay kaparte sa templo ng Diyos. Naniniwala ka ba ron? Huwag mo lang tignan yung itsura. Kayo naman, no? We are temple ng God. No? Namumuhay ang Diyos sa atin. Hello? Namumuhay ko sa atin ang Diyos. Okay. Pangatlo, we are all justified. Lahat po tayo ay pinatawad ng Diyos. Lahat po tayo ay nilinis ng Panginoon. Sabi dito, tayo raw ay washed. No? Tayo ay sanctified, justified. Talagang niligtas tayo ng Panginoon. Niligtas po tayo ng Panginoon. Lahat po tayo ay nakaranas ng kaligtasan. No? At lagi natin tatandaan, hindi ho tayo basta-basta lang. Hindi ho tayo just-just lang. We are justified. Bakit ho? Hindi tayo basta-basta dahil ang ipinambayad sa atin, hindi 80 parts of blood, kundi yung blood ni Jesus Christ. Ano? Banal! Diba? Oo. Yung dugo ni Jesus, dugo ng walang kasalanan, ang ipinambayad sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Ganyan tayo inimbest ng Panginoon. Nag-invest ang Panginoon sa atin at inimbest niya sa atin ay buhay. At nananampalataya tayo na ang Panginoon na nagsimula ng mabuting gawa sa atin, ang Diyos din na yun ang magtutuloy hanggang sa tayo ay mabuo. Kaya nga ang Diyos ay matapat. Okay, tingnan naman natin. Pang-apat. No? We belong to one body. Isa lang yung katawan. Ano man ang ating parte, tayo man yung ilong, tayo man yung hililiit,
No? Basta kaparte ka ng katawan, importante ka. Amen ba ron? We belong to one body. Hindi ho marami, iisa lang ho ang ililigtas ng Panginoon at yun yung kanyang iglesia. Diba? At yun ho yung kabuuan. At sa kabuuan na yon, ang bawat isa ay kabilang sa isang lokal. Eh bakit ganon? Eh pastor, pwede ba ako mag-church ako ngayon dito, mag-church ako itong bukas, mag-church ako itong sa kamakalawa? Mga kapatid kasi, kung ganon lamang, dapat sana hindi na naglagay ang Panginoon, sabi sa Ephesians 4:11, ng pastor, ng guro, di ba? Para ano raw, sabi sa verse 12, para i-equip yung saints. Ano sinabi raw sa Hebrews 13? No? Magpasakop kayo sa inyong sa inyong pamunuan. Eh kung walang pagpapasakop sa pamunuan, eh hindi mo na kailangang magkaroon ng isang local church. Nakuha ko ba natin yun? Kung wala akong mag-aalaga sa atin, kung wala akong magdi-disciple sa atin, kasi yung disciple hindi naman instant yun eh. Sabi nun, go and make disciple. Nakuha ko ba natin yan, no? So in yung mga common ties natin, we belong to one body. Wala hong ngayon ay paa, bukas ay kamay. Nakuha ko natin, that's why kaparte tayo ng isang katawan, at sa katawan na yon, merong mga local church na itinatatag ang Panginoon. Nakuha ko natin. Okay, susunod. Ano ang common ties natin ng panglima? We all receive spiritual gifts. Lahat po tayo nakatanggap ng regalo mula sa Panginoon. Lahat po tayo. May kanya-kanyang gifts. No? May kanya-kanya. Diba? At makita natin yan sa sabi sa 1 Corinthians 12 verse 4, there are different kinds of gifts, but the same Spirit. Diba? Oh. Actually, kahit mga local church, may kanya-kanyang gifts eh. Iba't ibang laki ng church. Merong church na elepante. Merong church na rabbit. Merong church na kambing. Hindi sa church planting kasi gano'n ang tawag sa church. Merong kind of church na ang movement ay house churches. Ang tawag doon ay rabbit. Dahil sa isang taon, ang rabbit, ilang beses manganak? 12? Ilang beses manganak ang almost every other month. Ngayon, ilang beses manganak ang kambing? Isang beses sa isang. Eh, ilang beses manganak ang isang elepante? Matagal. Diba? Nakuha ninyo? Pero malaki. Yung rabbit, maramihan. No? Spread sila. Meron iba, pa-isa-isa. Meron isa, malakihan. So ano man yung size na yon, hindi issue kung saan yung size na yon, kundi may kanya-kanyang gifts. Dahil may naaabot yung elepante na hindi naaabot ng rabbit. May naaabot ng rabbit na hindi naaabot ng elepante. Yun yung dynamics ng body of Christ. Yun ang dynamics ng body of Christ sa atin, no? At dahil doon, magtitiwala tayo na alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kung saan tayo inilalagay ng Panginoon. Merong mga churches, halimbawa sa Pilipinas, no, si kapatid ay kabilang doon sa Elephant Church. Binihira lang yung ang CCF, di ba? Pero napakarami ng naka-spread. May naabot sila na sila'y nakakabot, pero meron silang hindi naabot na naabot ng iba. Iisa lang yung Panginoon, isa lang ang glorify natin lahat. Nakuha ko natin lahat yun. At ganoon din po yung dapat tingin natin sa atin, sa bawat isa sa atin.
magiging appreciative tayo sa tayo inilagay ng Panginoon pag nakita natin iba't iba yung kaloob at doon at ipinagkalooban tayo ng Panginoon ng spiritual gifts so that we could minister to others at tayo rin naman ay makareceive ng ministry mula sa iba. Okay, pang-anim na tithes. We are serving the same Lord. Ano sabi rin sa 1 Corinthians 12 verse 5? Merong iba't ibang kinds of service, but same Lord. No, iba't iba man yung ating ginagawa, iba't iba man yung ating ginagalawan, ang mahalaga, iisa yung ating Panginoon. Amen ba, Rob? No? Iba't iba rin yung ating mga tinatawag na problema. Iba't iba rin yung ating mga hinaharap. Yung mga kapatid natin na nandoon sa mga close country, mga pinagbabawalang bansa na nape-persecute, iba yung kanilang pinagdaraanan. At sasabihin ng iba, naku, napakahirap ng buhay nila. Mabuti pa yung mga Kristiyano sa Amerika. Hindi yun, mahirap din ang buhay nila. Ganun tayo, pastor. Oo. Kasi minsan, akala natin, hirap lang eh. Ang isa siguro sa pinakamahirap na testing ay pag ang lahat kaya mo nang gawin. Nakuha nyo ho? Pag meron at naroon ka na sa panahon na hindi mo na kailangang manalangin para sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Yun ang pinakamahirap. Bakit to? Aasa ka pa ba sa Diyos na buhay kung lahat naman ay kaya mong bilhin? Nakuha nyo? So, iba't iba yung ating mga pagdaraanan, pero may pinagdaraanan tayo, iisa lang yung Panginoon. At alam ng Diyos yun. No? Alam ng Diyos lahat yun. Okay. Ano sabi ron? But the same God works all of them in all men. Sa lahat ng tao, iisa lang ang Diyos na gumagawa at kumikilos. Minsan akala natin yung nasa matataas na kalalagayan niya walang problema. Naku, napakahirap yun. Hindi na nga nila hawak yung kanilang oras. Iba na ang humahawak ng kanilang oras. Iba na yung humahawak ng kanilang dahil sa dami ng kanilang kailangan gawin. So iba't iba ho ang pagdaraanan natin. Iba't iba ho yung mga temptation. Kaya nga ako naisulat yung 1 Corinthians 10:13. Diba? Na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pinagdaanan ng mga tao. At pagdating ng pagsubok, darating ang Panginoon na magbibigay ng way of escape. Diba? Saan yun? No? Whether yan ay sa panahon ng kakulangan o sa panahon ng kasaganahan, parehong merong tinatawag na pagsubok. Magiging matapat ka pa rin ba sa panahon na ikaw ay pinagpala? Idiniday mo ba ang Panginoon sa panahon na ikaw ay naghihirap? Parehas lang, di ba? Issue pa rin ng puso. Iisa ang ating Panginoon. Okay. Pang-pito, we have one gospel. Iisa lang naman ang ating gospel, di ba? By this gospel, you are saved. Na ano? Na si Jesus ay naging tao, namatay, inilibing, nabuhay muli, at yun yung ating pinanampalatayaan na dahil sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ngayon ay mayroong kaligtasan. Amen. Yun yung communion natin. Yun yung pinakatay natin. Tayong lahat ay naligtas dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Amen. Yun yung communion of the saints. Yun yung sinasabi ni Pablo, ang dami-dami ninyong dahilan para kayong magkahiwa-hiwalay. Ang dami-dami ninyong sinasabi, ako ay loyal kay Apollos, ako ay loyal kay Pablo, ako ay loyal kay Pedro. Iisa lang naman ang gospel. Iisa lang naman ang nag-save sa inyo.
lahat tayo makasalanan na naligtas. Amen? Gusto nyo bang idiin ang bilang Pilipino? Alam nyo, ang dami natin pa pwedeng paghati-hatian eh. O, meron sa inyo galing Mindanao, may galing Visayas, may galing ano, di ba? Oo, merong Pro Marcos, may Antay, merong ano. May Duterte, ayaw. Marami tayong dahilan para maghiwa-hiwalay, pero isa ang Panginoon na nagligtas sa atin. At hindi dapat maghiwalay, paghiwalay tayo ng ating ideolohiya, dahil iisa yung Panginoon na nagligtas sa atin. Dahil kahit sino man na kayo pro, hindi niya ililigtas ang inyong kaluluwa. Iisa lang na bago sa krus ng Kalbaryo. Iisa lang yung nagbayad. Hello. Amen. Pipin. Hello. Diba? Marami tayo. Para tayong Korinto eh. Ang dami nilang dahilan talaga. Pagkain, pagpunta roon sa templo, pagdamit, ang dami ng dahilan para maghiwa-hiwalay. Pero sinasabi ni Pablo, iisa ang Panginoon. Iisa ang gospel na nagligtas sa inyo. Yung nag-unite sa inyo ay mas mataas kaysa sa mga bagay na maghihiwalay sa inyo. Amen. Amen. Ano yung common ties natin? We are called by God. We are God's temple. We are all justified. We belong to one body. We all receive spiritual gifts. We are serving the same Lord. We have one gospel. No, ano yung common ties na yun? Yung common ties na yun, yun yung magkikip sa atin ng ating pagkakaisa. Yun yung magiging dahilan para tayo maging faithful. Yun yung magiging dahilan that we could settle our differences and live in peace. Alam niyo ba itong 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 9, ang sinasabi ni Pablo, bakit kayo nagdedemandahan? Dinadala ninyo ang inyong mga kapatid sa korte. Hindi ba nilagyan kayo ng mga leaders para kayo magkasundo? Pero ninyo, korte na yun. Legal issues na. Ang sinasabi ni Pablo, mas mataas pa rin yung tie ninyo, yung spiritual tie ninyo kaysa sa legal ties at kahit na doon sa temporal, yung mga bagay na nawawala. Nakuha ko ba natin yun? Nakuha ko ba? Amen. No? At dahil na meron tayong common ties, we could honor God with our body, we could win as many as possible, we could do all for the glory of God. Magagawa natin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lord, hindi ako kundi ikaw ang maitataas. Amen. Hindi ako kundi ikaw. Yun yung si Pablo eh. Ang dami nilang dahilan pero, Lord, kanino ba tayo nabubuhay? Para ba sa atin o para sa glory ni God? Nawa ko, mamuhay ko tayo for the glory of God. Gustong-gusto nating basahin yung 1 Corinthians 13 kasi about love, di ba? Alam niyo ba na isulat yon as a review? Yung 1 Corinthians 13 as a review yun. Kaya nga pag binasa natin yung 2 Corinthians chapter 7, makikita natin si Apostol Pablo, sinusulat doon na nalungkot kayo dahil sa sinulat ko nung una. Pero yung kalungkutan nyo ay nag-lead sa repentance at yung repentance nag-lead sa salvation. Bakit ho? Kasi yung pag-ibig, yun ang dapat naghahari sa bawat mananampalataya. Yung pag-ibig ng Panginoon, tinanggap tayo nung tayo makasalanan pa. Tayo ay kaaway ng Diyos, malinaw yung sinasabi ng salita ng Diyos, pero tinanggap tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. Binayaran tayo ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. Ngayon, magkaiba lang ang inyong ibinoto, mag-aaway kayo. Ngayon, magkaiba lang ang inyong pinanggalingan, mag-aaway kayo. Ganun mo katindi yun eh. Dapat yung pag-ibig ang nagbubuklod sa inyo. Amen. Hello. Makuha natin yun. Beyond yun eh.
communion of the saints, yung pagkakaisa natin hindi lamang dito sa lupa, yung pagkakaisa natin doon sa langit. Amen. Dahil kasama tayo doon sa aklat ng Panginoon na isulat. Pabayaan na natin yung mga blue book at pink book nila na pinabasa sa Senado. Ang pinakamahalaga na sa Book of Life tayo. Amen ba ron? Ano sabi ho ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9? Tama-tama lang po ito sa pagturo kanina. God who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord, is faithful. God is faithful. Ano man yung ating pagkakaiba, ano man yung ating pinagmulan, lagi natin tatandaan bilang mananampalataya, iisa lamang ang ating destinasyon doon sa ating Ama. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong